Mas lumawak daw ang mundo ng bawat isa dahil sa internet. Bukod sa mas pinabilis nito ang komunikasyon, nandyan din ang tulong ng online apps na pwedeng gamitin para sa iba't ibang gawain katulad ng online shopping at iba pang serbisyo. Pero napansin niyo ba na sa bawat transaksyon ay humihingi ito ng personal na impormasyon? Ngayon sa Batas et al., pag-usapan natin ang saklaw ng Data Privacy Act at paano nito sinisiguro na tama at ligtas ang pagproseso ng personal at sensitibong impormasyon ng bawat isa. Magandang araw sa lahat ng nanonood ng Batas et al. Ako po si Menchu Macapagal. At para tulungan tayong talakayin ang Data Privacy Act, makakasama natin si Attorney Michael Santos, Chief of Complaint and Investigation Division ng National Privacy Commission. So magandang araw sa iyo, Attorney. Magandang araw din, Ms. Menchu. Alright, Attorney, maaari mo bang ipaliwanag sa amin kung ano ang layunin ng RA 10173 o yung Data Privacy Act of 2012? Well, ang Data Privacy Act of 2012 ay naglalayong protektahan ang ating fundamental human right to privacy. Particular dito ang privacy to information. Okay. So, yung mayroon nagbibigay sa atin dito ng mga karapatan sa ating personal na impormasyon at inuobliga ang mga tinatawag nating personal information controllers para protektahan at pangalagaan at tamang pagproseso lamang ng personal na informasyon na kinokolekta nila. Okay, so ano yung saklaw ng batas na ito? Protektado lang ba nito ang mga impormasyon na ibinabahagi natin online? Well, lahat to, no? Online or offline. Okay. Mapag-gobyerno ka or private sector, as long as nagpoproseso ka ng personal na impormasyon ng bawat Pilipino, ng individual, may obligasyon ka sa ilalim ng Data Privacy Act. Meron bang exemptions? Well, may mga certain exemptions, no? Like sa journalism, sa research, may mga certain exemption, pero primary sa exemption na to na dapat kahit nagproseso ka, kailangan nagpoprotekta ka pa rin ng personal information. Okay, pero sakop ba nito ang mga information na pinoprocess sa labas ng Pilipinas? Well, meron tayong sa batas, no, extrajudicial, extraterritorial na saklaw ang Data Privacy Act. Basta mayroong Pilipino na pinoproseso sa loob man o sa labas ng bansa, saklaw ito ng Data Privacy Act. Okay, so ano naman po yung role ng National Privacy Commission sa pagpapatupad nito? Well, ang mga tungkulin ng National Privacy Commission ay, una, i-ensure na napapatupad yung batas, na monitor ang adherence ng mga personal information controllers sa batas. At pangalawa, tumatanggap din ang Privacy Commission ng mga reklamo at nag-iimbestiga kung sakaling may violation nito. Pangatlo, may advocacy rin na kung papaano natin mas mapagalagaan ang ating personal information, lalo na yung sa mga ordinaryong tao, no, maaaring hindi nila nararamdaman o naiintindihan ng fully kung ano yung karapatan nila. Kasama ito sa isa itong major na advocacy ng privacy. Oh, alam ko parang meron nga rin kayong mga webinar na kinoconduct from August up to October. Paano ba, very quickly, paano makakasali yung kababayan natin dyan? Well, sa mga webinar natin, no, maraming klase ito. May webinar tayo for data protection officers, may webinar tayo for the general public, may webinar tayo sa mga kabataan. Usually, ito ay magsa-sign up ka lang sa aming Facebook or pwedeng panoorin din Facebook Live. Alright. So pag-usapan naman natin ang mga karapatan sa ilalim ng Data Privacy Act sa pagbabalik ng Batas et al. Kayo ay nanonood ng CNN Philippines, dyan lamang po kayo. Nagbabalik ang Batas et al. Dito sa CNN Philippines. Data Privacy Act pa rin ang topic natin ngayong araw kasama si Attorney Michael Santos mula sa National Privacy Commission. So, Attorney, ano-ano ba yung mga karapatan natin sa ilalim ng Data Privacy Act? Well, sa ilalim ng Data Privacy Act, una, may karapatan tayo sa information. Kailangan alam natin kung anong pinoproseso nilang impormasyon tungkol sa atin, paano pinoproseso, sino yung maaaring nakakatanggap o pinapadala ng impormasyon, at kung sino yung nagpoproseso, sino yung kumukuha. Okay. Madalas kasi basta kumukuha na lang, lalo na sa internet, tapos hindi natin alam kung anong ginagawa at saan napupunta. Pangalawa,
pwede tayong mag-object kung walang basihan, tamang basihan sa batas o walang consent mo na iproseso yung personal information mo. Pwede kang mag-object. At kung sakali namang nag-consent ka sa una at ayaw mo na, isa pang karapatan ay pwede kang mag-withdraw ng iyong consent. Like yung mga spam messages na nakuha na rin, maaring sa simula, okay sa'yo nakakatanggap ng mga marketing emails, pero pagka ayaw mo na at consent-based yung processing, pwede mo itong iurong. So parang pwede ka mag-opt out. Oo, opt-out. Okay. Usually, ang pinakamagandang practice, no, kung mayroon silang papakonsent, dapat nag-o-opt-in ka. Tapos, pag ayaw mo na, pwede kang mag-opt out. So parang to mag-withdraw. stop receiving messages, Yes. send no to ganyan-ganyan. Yun, parang unsubscribe. Unsubscribe. Okay. Bagamat guaranteed nga ng batas ang mga karapatan na ito, pero meron din tayong responsibilidad, di ba ho, na dapat gawin bago mag-disclose ng mga impormasyon. So, ano-ano itong mga responsibilidad na ito, attorney? Sabi nga ng komisyon, no, ang pagprotekta sa personal information ay shared responsibility to bilang sa pagitan nagpoproseso tsaka ng mga individual. Unang-una, bilang individual, alamin natin sino ba yung nagpoproseso, ano ba yung ginagawa nila. Basahin natin yung privacy notice. Okay. Usually, yung iba mahahaba to, tapos tinatamad tayo. Yun diba? yung sinasabi ko, wala po bang parang guidance or directive mula sa National Privacy Commission na dapat parang gawing short and sweet yung kanilang, para hindi tatamarin yung mga tao. At saka medyo confusing yung jargon na ginagamit Kaya nga ang advice ng commission, no, gawin tong layered na privacy notice. May unang layer ka, na gaya ng sabi mo, short and sweet. Simple, clear to understand. Tapos, lalo na dun sa language na maintindihan ng target audience. No? Pangalawa, kung merong pang more information, dun na yung second layer na mas detalyado. Kasi walang magbabasa ng mga 10 pages na privacy notice, tatama rin tayo. Yes. Hindi mo rin alam kung ano yung pinapasok mo pag hindi mo binasa yung privacy notice. Usually, oo ka na lang, I agree. Yes, para Doon matapos ngayon, na. magugulat ngayon yung tao, bakit ganito pinoseso yung ating personal information? Yung pala nakasaad dun sa privacy notice. Okay. Pangalawa, maging worry ka rin kung ano-ano yung pinapasok mo. Usually, yung maraming scam eh. Minsan, mag-o-offer ng magandang trabaho na wala kang gagawin, tapos ang laki ng kita. Mag-o-offer ng kung ano-anong loan, mag-o-offer ng kung anong opportunities. If it's too good to be true, malamang It's not. it's not. Okay. So, maraming ganong scam. Kukunin lang yung personal information mo, kukunin yung mga credit card numbers, ATM numbers, mga PIN. Tapos hindi mo alam, naubos na yung mga e-wallets mo, pati yung mga bank accounts mo. Okay. Kanina, no, parang palagi nating inuulit yung tamang pagproseso. So, paano ba ang tamang pagproseso ng sensitive at confidential information sa online man or sa on-site? Sa ilalim ng Data Privacy Act, maraming basihan. Hindi lang, primary dito yung consent. So, kung magpaproseso ka ng sensitive personal information, kailangan, una, may consent ka. Okay. Pero may ibang processing naman na hindi kailangan ng consent. Katulad ng pagproseso sa courts. Kung magkakaso ka o magkiklaim ka, pwede mong iproseso yung personal information para mapausad yung kaso mo. Pangalawa, for life and health, no? Lalo na for medical treatment. Kung for medical treatment na carried out by a medical professional, hindi kailangan ng consent mo bago ka i-treat at bago ka i-process yung personal information mo in relation to the treatment. Okay. Pero kung sa iba gagamitin, kahit na medical yan, kung sa ibang purpose other than treatment, kailangan may ibang basihan. Okay. Pero nabanggit nyo kanina yung consent, no? Ano pa ba ibang limitasyon nito? Well, yung consent kailangan freely given, Okay. voluntary, at informed. So, intelligent yung pagbibigay ng consent. Alam niya kung ano yung pinapasok niya, ano yung pinapahintulutan niya. Okay. At ang consent hindi pwedeng implied. Kailangan expressed to. Okay. Dapat ito yung nababasa, recorded, kailangan tangible. Hindi pwedeng dahil ikaw nagbigay ng information, nagko-consent ka na sa kahit ano. Hindi po ganun. Okay. Kailangan ang consent natin specific to a particular purpose. Alam mo, napansin ko rin lately, parang naging uso ngayon yung
picturean mo na lang yung ID mo, tapos ipadala mo via whatever messaging apps, no? Or pipicturean dun sa kung anumang business yon. Is that legal or safe? Well, paalala ng komisyon, no, na pag nagproseso ka ng personal information, kailangan sakto lang. May proportionality. Okay. Kung hindi mo naman kailangan picturean yung ID, dapat hindi yan pinipicturean. Kung ang kailangan mo lang yung ID number para lang may ma-validate yung identity ng tao, Okay. baka hindi mo na kailangan picturean, hindi mo na kailangan i-photocopy, hindi mo na kailangan kolektahin the first place. Kailangan minimum personal information lang para magawa yung processing. Okay, at dapat ba written palagi ang consent? Yes, written siya palagi. Alright, sa pagbabalik ng Batas et al., Tanong ng Bayan naman ang ating sasagutin kasama pa rin si Attorney Michael Santos mula sa National Privacy Commission. Tutok lang sa CNN Philippines. Nagbabalik ang Batas et al. Dito sa CNN Philippines. Sagutin na natin ang iba pang tanong tungkol sa Data Privacy Act. Imposible bang ibenta ang inyong impormasyon online? Paano ito maiiwasan? Naku, yung ating informasyon, no, kailangan maintindihan natin at malaman natin na valuable ito. Katunayan, ito'y nabebenta sa dark web. No, hindi natin alam yung may mga kumukolekta nito at binebenta para makapang-scam sila. Yes. O, gamitin ito sa identity theft para malimas yung mga accounts. No? Maraming pwedeng paggamitan ang iyong personal na informasyon. Kaya ito'y importante talaga. Okay. Alam mo, sinabi mo nga, usong-uso ngayon yung mga phishing, smishing, at lagi nilang nagpapadala ng mga links. Nakukuha na ba nila yung personal mong impormasyon pag binuksan mo lang yung message or dapat ikiniklik mo yung link? Maraming klaseng, tawag namin dyan malware. Okay. No? Or maraming klaseng ganyang malware. Merong iba, i-entice ka na akala mo makakuha ka ng rewards, just type in your personal information. Okay. Pag tinype in mo, sinend mo, dun nila makukuha. Yung iba naman, pag click mo pa lang ng link, may ini-install na yan na malware sa iyong computer or mobile phone. So pwede na nilang makita lahat ng ginagawa mo on your mobile phone or on your computer? Depende dun sa malware yun, no, kung okay. gaano ka-komplikado yung malware. Alright. So wag na lang i-click yung O link. pag hindi I-delete mo na naman kaagad. sigurado, hindi ka naman nagsusubscribe doon, huwag ka mag-trust sa mga link. Alright. Narito ang isa pang tanong. Ano ang parusa kung magkakaroon ng paglabag sa Data Privacy Act? Kung mapatunayan, no, na hindi tama ang pagproseso mo ng personal information, maaaring ito'y maging kasong kriminal na mayroong kulong at penalty. Dalawa po. So, hindi yan kulong and fine, penalty, pera at kulong. Pangalawa, mayroon pang mga administrative fines na danyos, no? At pwede rin ma-awardan ng damages yung biktima. Okay, saan po ba dapat magreklamo at ano ang proseso? Well, ang pagrereklamo ay sa National Privacy Commission. Madali lang magreklamo. Pwede kang mag-email sa complaints@privacy.gov.ph. Kung gusto malaman yung proseso at gusto makakuha ng complaint form, just log on sa privacy.gov.ph. Alright, sagutin natin ang isa pang tanong. Ano ang ibig sabihin ng internet cookies? Delikado ba ito? Maraming klaseng internet cookies, no? Merong mga tinatawag nating session cookies lang. Na pinapadali lang nito, ito parang may fortune cookie. Yes. Parang may small packet of data doon na sinasabi sa website. Ito yung pagkakakilanlan ko, ito yung ID ko. Para next time mag-visit ka, mabilis na. Okay. Pero meron naman mga intrusive din na pagkatapos ng session, hindi pa, nandun embedded pa rin yung cookie na tinatrack nito lahat ng iyong activity online. Tapos meron pa tayong third-party cookies na hindi yung website na pinuntahan mo, yun ang nagtatrack. Sa iba na pupunta yon para malaman nila kung ano yung behavior mo online for targeted marketing, for targeted experience, at pwede rin itong magamit ng hindi maayos. Okay, so usually kasi 'di ba pag pumasok ka sa isang website, kunwari accept all cookies or customize settings. Ano po ba yung dapat lang natin inaalaw? Well,
maganda for the sessions kasi mas mapapabilis yung experience mo. Ngayon, kung depende naman yun sa'yo, at least ikaw yung may control. Kung gusto mo mas customize yung experience mo, nakakakuha ka ng mga related information, related ads, no? Kung naghahanap ka ng bibilin, no? Yung mga related items doon, kung gusto mong natatarget ka noon, pwede mong i-allow. Okay. No? So, depende sa'yo kung ano yung limit ng gusto mong i-allow. Yun din ang gusto ng Privacy Commission na dapat may control yung tao, yung individual, kung paano mapoproseso ang kanyang personal information. Pwede mo rin ba ma-delete yung lahat ng yon? Yes, meron diyang settings sa yung browser. So, kiklik mo yun, kiklik mo yung settings doon, tapos yung mga cookies, pwede mo siyang i-delete doon. Alright. Pwede bang recorded via video ang consent? Halimbawa, vlogger na on the spot may mga camera ng dala. Ang consent natin kailangan express consent, either written or recorded. So, pwede ang recording. Alam mo, kanina pinag-uusapan natin yung mga phishing scams and smishing. Baka naman po pwede niyong bigyan ng additional tips ang ating mga nanonood para makaiwas sa online phishing. Well, una nga, sabi ko kanina, if it's too good to be true, malamang hindi yan totoo. Malamang scam yan. So, pagka wala ka namang inenteran na contest at sabi nanalo ka, magtaka ka na. Malamang after lang to sa iyong personal information at i-scamin ka lang nito. Pangalawa, kung titingin ka sa mga websites, hanapin mo yung HTTPS. Secure ibig sabihin nun. Okay. So, pag hindi mo kilala kung sino yung nagte-text sa'yo, kung hindi mo kilala yung mga website, kung walang privacy notice, mag-ingat ka na kasi baka hindi mo alam kung anong gagawin nila sa iyong personal information. So, dual responsibility yan. Sa mga controller, dapat ayusin nila yung pagproseso at ipaalam nila kung anong gagawin. Tayo naman, bilang mga consumers, bilang mga individual, alamin natin kung ano yung pinapasok natin. Huwag tayong basta tamarin na agree all na lang. Para sa huli, hindi tayo nagugulat at hindi tayo nababahala. I think another way also to prevent online phishing, kasi minsan, di ba, pumapasok sa ating mga email inbox, yung mga, kunwari, it comes from our bank, it looks very official. I-click nyo yung sender, kung ano yung email address na pinanggalingan nung message. Kasi most of the time, you will be able to see na hindi pala ito official email address ng bangko or ng government agency. Dun sa mga email, may mga links yan. Yes. So, pag sinasabing i-reset mo yung password mo or may illegal transaction, i-click mo to, wag mo i-click yung nasa email. Kasi sabi mo nga, minsan yung O, zero pala, Yes. mukhang pareho. Wag mo i-click doon, puntahan mo mismo yung website nila na alam mong yun ang legit. Secure. Tapos tumawag ka sa customer service nila, huwag kang tamarin na i-click lang yung basta yung link kasi tawag talaga doon phishing. Pag email phishing, pag SMS smishing. Okay, kanina pinag-usapan natin yung mga penalties, no? Pag lumabag ka dito sa Data Privacy Act, meron na po bang mga naparusahan? Well, meron tayong nirecommend sa ating DOJ na makasuhan. Kasi ang powers ng commission is mag-recommend for criminal prosecution. Meron na tayong mga nirecommend sa DOJ para kasuhan. Meron na rin tayong pinatawan ng mga damages. Oh, okay. No, merong mga biktima na nagreklamo sa atin at nakaklaim na rin sila ng damages. At meron din mga ilang biktima na nagreklamo sa atin na sa course ng kaso na napag-usapan nila at naayos nila yung kanilang issue between dun sa dalawang parties. Baka pwede po magbigay na lang kayo ng mensahe sa publiko tungkol sa kahalagahan ng data privacy. Well, ang Privacy Commission nagpapaalala lagi na ang pagprotekta sa personal na information ay shared responsibility between the controllers and the individual. So, dapat wag tayong tamarin magbasa, wag tayong tamarin na alamin kung paano pinoproseso ang personal information. At kung sakaling meron pa ring lumabag despite sa pag-iingat ng individual, narito ang Privacy Commission upang protektahan ang inyong karapatan under the Data Privacy Act. Madali lang pong magreklamo at madali lang rin kami ma-reach. Meron kami mga social media channels at yung website po namin, madali lang din manavigate.
Alright, maraming salamat sa iyong oras, Attorney Michael Santos, Chief of Complaint and Investigation Division mula sa National Privacy Commission. At maraming salamat sa inyong suporta sa Batas et al. Ako po si Mencho Macapagal. Magkita-kita tayo sa susunod na episode dito lang sa CNN Philippines.